Ibenta mo na ang kaluluwa mo sa demonyo, Trish. Para kay Josh. Ito ang paulit-ulit na bulong ng isip ko habang nakatayo ako sa gitna ng silid na mas malaki pa sa buong bahay namin sa Isla de Jacinta. Amoy mamahalin ang lahat, mula sa carpet na lumulubog sa bawat tapak ko hanggang sa pabango na nakasabit sa hangin, isang amoy na hindi ko kailanman naamoy sa buong buhay ko. Amoy pera. Amoy kapangyarihan. At amoy kasalanan. Nanginginig ang mga kamay ko. Pinilit kong itago ang mga ito sa likod ko, pero kahit ang simpleng paggalaw ay parang napakabigat. Bawat hibla ng pagkatao ko ay gustong tumakbo, sumigaw, magmakaawa. Pero nakakontrata na ako. Nakapirma na. Ang presyo ng isang gabi ay ang buhay ng pinakamatalik kong kaibigan. At ngayong gabi, kailangan kong magbayad. 2 linggo pa lang ang nakalipas, pero parang isang buong buhay na ang lumipas. Ang mundo ko noon ay simple lang, gigising sa umaga sa tunog ng mga alon at sigaw ng mga nagtitinda ng isda, magtatrabaho sa maliit na karinderya ni Aling Nena sa tabing dagat, at uwi sa gabi kasama si Josh, na palaging may dalang kwento o kaya na maiisang supot ng fishball na pagsasaluhan namin habang naglalakad pa uwi. Si Josh. Siya ang kuya ko, ang best friend ko, ang nag-iisang pamilya ko mula nang maulila kami pareho. Sabay kaming lumaki sa ampunan ng isla, sabay na nangarap na makatawid sa Maynila, sabay na tumawa sa mga kabiguan. Siya ang lakas ko. Ang kakampi ko. Hanggang isang araw, bumigay ang lakas niya. Naalala ko pa ang araw na iyon. Naghahain ako ng sinigang sa isang turista nang marinig ko ang sigawan sa labas. Paglabas ko, nakahandusay na si Josh sa buhanginan, nangingisay at hirap na hirap huminga. Sa ospital, isang salita lang ang tumatak sa isip ko. Leukemia. Isang salita na kasing halaga ng sentensya ng kamatayan. Malala na, Trish, sabi ng doktor, isang matandang lalaki na pagod na ang mga mata. Acute myeloid leukemia. Kailangan niya ng agarang bone marrow transplant at chemotherapy. Kung hindi na niya kailangang tapusin. Ang mga numerong binanggit niya ay parang mga pako na bumaon sa dibdib ko. Milyon. Kailangan namin ng milyon-milyong piso na kahit sa buong buhay naming pagtatrabaho, hindi namin maipon. Ang ngiti ni Josh sa hospital bed ang unti-unting pumatay sa akin. Payat na siya, naninilaw ang balat, pero sa tuwing dadalaw ako, pinipilit niyang umiti. Huwag mo kong alalahanin, Trish, hirap niyang sabi habang inaabutan ko siya ng sabaw. Okay lang ako. Lalakas din ako. Pero sa gabi, kapag akala niyang tulog na ako sa upuan sa tabi ng kama niya, naririnig ko siyang umiiyak. Mahina, pero sapat na para madurog ang puso ko sa 1,000 piraso. Doon ko naintindihan. Hindi pwedeng okay lang. Hindi pwedeng maghintay na lang ako sa wala. Sinubukan ko ang lahat. Nangutang ako sa lahat ng kakilala ko, nagbenta ng mga gamit na halos wala namang halaga, kumatok sa munisipyo, sa simbahan, sa mga politiko tuwing may campaign sortie. Ang sagot palagi ay pareho, isang sobre na may ilang daang piso, isang ngiting puno ng awa, at isang tapik sa balikat. Pagdasal mo na lang, sabi nila. Pero hindi kayang bayaran ng dasal ang mga gamot. Hindi kayang bayaran ng dasal ang transplant. Isang gabi, habang nagwawalis ako sa karinderya, may lumapit sa aking isang babaeng naka-blazer. Mukha siyang hindi taga-isla. Makinis ang balat, lansado ang buhok. May iniabot siyang calling card. Narinig ko ang problema mo, sabi niya sa malamig na boses. Ang boss ko, handang tumulong. He can provide the full amount. No questions asked. Nagningning ang mga mata ko. Talaga po? Anong kailangan naming gawin? Kahit anong trabaho, gagawin ko po, namin ni Josh paggaling niya. Hindi trabaho ang kailangan niya sa'yo, putol niya sa akin. May kinuha siyang sobre mula sa kanyang Hermes bag, isang kontrata. He wants one night with you. Isang gabi lang. Pagkatapos noon, 1,000,000 piso ang adedeposito sa account mo. Sapat na para simulan ang gamutan ng kaibigan mo. Para akong binuhusan ng nagielong tubig. Isang gabi. Ibenta ang sarili ko. Ang puri ko. Nababaliw na ba kayo, nanginginig kong sabi. Hayop ang boss mo. Hindi ako pampam. Umiti lang ang babae. Isang ngiting mapanghusga.
Choice mo yan, iha. Ang puri mo o ang buhay ng kaibigan mo. Pareho lang naman mawawala sa'yo yan. At least sa isa, may mapapala ka. Inilapag niya ang kontrata at isang ballpen sa mesa. Pag-isipan mo. This offer is valid for 24 hours. The name is Rego Alcantara. Baka gusto mong i-google. Umalis siya, iniwan akong tulala, nakatitig sa kontratang parang isang ahas na handa akong tuklawin. Rego Alcantara. Ang pangalan ay pamilyar. Isa siya sa mga pinakamayamang tao sa Pilipinas. May-ari ng mga hotel, casino at resort. Isang bilyonaryo na madalas laman ang business section ng dyaryo at minsan ng chismis columns. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Bawat pikit ko, mukha ni Josh ang nakikita ko, nanghihina, natatakot, sumusuko. At kasunod noon, ang mukha ng babae, ang kontrata, ang 1,000,000 piso. Puri o buhay? Hiya o pag-asa? Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, bumalik ako sa ospital. Pinanood ko si Josh na natutulog, ang dibdib niya ay bahagyang gumagalaw sa bawat hirap na paghinga. Hinawakan ko ang kamay niyang malamig. Patawarin mo ko, Josh, bulong ko, habang tumutulo ang luha ko sa kumot niya. Patawarin mo ko sa gagawin ko. Tinawagan ko ang numero sa calling card. Kinagat ko ang labi ko hanggang sa magdugo para lang pigilan ang hikbi. Pumapayag na ako. Miss Ramirez. Ang boses niya ay malalim at kalmado, pero may bigat na parang kaya kang durugin. Napaigtad ako, pabalik sa kasalukuyan, sa loob ng hotel suite. Nakatayo sa harap ko si Rego Alcantara. Mas matangkad siya sa personal, mas matikas ang tindig. Nakasuot lang siya ng itim na silk robe, pero bakas ang kapangyarihan sa bawat galaw niya. Ang mga mata niya, madilim at hindi mabasa, ay nakatitig sa akin. Hindi ito ang tingin ng isang lalaking may pagnanasa. Ito ang tingin ng isang businessman na sinusuri ang isang produkto. Ako ang produkto. Upo ka, sabi niya, itinuturo ang isang leather sofa. Sumunod ako na parang robot. Bawat utos niya, gaano man kasimple, ay parang batas na kailangan kong sundin. Umupo siya sa tapat ko, isang mamahaling coffee table ang pagitan namin. Naglabas siya ng isang checkbook at fountain pen. Ang tunog ng pag-alis niya ng takip ng pen ay umalingaw sa nakabibinging katahimikan. Sinulat niya ang pangalan ko, ang petsa, at ang halaga. 1,000,000. Napakaraming zero. Mga zero na katumbas ng dignidad ko. Inusod niya ang tseke sa ibabaw ng mesa, papunta sa akin. Hindi ako gumalaw. The deal was for the money to be transferred after. Mahina kong sabi, ang boses ko ay basag. Tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon, may nakita akong kislap sa mga mata niya. Hindi ko matukoy kung ano. Pagtataka? O baka inip? Psst, don't go back on the word, Miss Ramirez, Anya. And don't like dealing with people who think I would. Take it the night is young, but June's patience isn't infinite. Ang yabang. Ang lamig. Para akong isang abala na kailangan na niyang matapos. Para sa kanya, isa lang itong transaksyon. Para sa akin, ito ang katapusan ng lahat ng pinaniniwalaan ko. Ang galit ay biglang kumulo sa loob ko, mas malakas pa sa takot at hiya. Galit sa kanya. Galit sa mundo. At higit sa lahat, galit sa sarili ko. Dahan-dahan kong kinuha ang tseke. Ang papel ay malamig sa nanginginig kong mga daliri. Tinitigan ko ang pangalan ko na nakasulat doon. Patricia Ramirez. At sa ilalim, ang pirma niya, isang eleganteng sulat kamay na sumisigaw ng yaman. Pera lang ba talaga ang lahat sa'yo? Hindi ko napigilang itanong. Ang tapang ko ay galing sa desperasyon. Wala na rin namang mawawala. Itinaas niya ang isang kilay. Lahat ng bagay sa mundo may presyo. Ang tanong lang ay kung kaya mo itong bayaran. At ngayong gabi, Miss Ramirez, ako ang nagbabayad. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa akin. Bawat hakbang niya, palakas ng palakas ang kabog ng dibdib ko. Amoy ko na naman ang pabango niya at ngayon may kasama ng amoy ng brandy. Huminto siya sa mismong harapan ko. Hindi niya ako hinawakan. Tinitigan niya lang ako mula sa itaas. Tapusin na natin to, sabi niya. Napapikit ako ng mariin, naghihintay. Naghihintay sa paglapastangan.
Naghihintay sa sakit. Inihanda ko ang sarili ko. Para kay Josh. Para kay Josh. Para kay Josh. Pero lumipas ang ilang segundo, wala akong naramdaman. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Nakatalikod na siya, papunta sa bintanang salamin na tanaw ang kumikinang na syudad sa ibaba. Magbihis ka, utos niya, hindi lumilingon. Umalis ka na. Natigilan ako. Ano? You heard me, sabi niya, ang boses ay pagod na. I have the money, Miss Ramirez. I can buy anything I want. But tonight, I don't feel like it. The deal is done. You held up your end of the bargain, Ira, showing up. Now go. Nakatitig lang ako sa likod niya, hindi makapaniwala. Ito ba ay isang laro? Isang uri ng psychological torture? O awa? Alin man sa dalawa, mas masakit, mas nakakahiya. Bakit? Yun lang ang lumabas sa bibig ko. Humarap siya. Ang mukha niya ay blanko, pero ang mga mata niya sa isang saglit, parang may nakita akong lungkot. Isang lungkot na kasing lalim ng sa akin. Because you look at me the same way, look at myself in the mirror every morning, mahina niyang sabi. With disgust. Now, leave. Before change my mind. Hindi na ako nag-isip. Parang isang bilanggo na biglang binuksan ang selda. Tumayo ako, hawak-hawak ang tseke na parang ito ang pinakabanal at pinakamaruming bagay sa mundo. Halos takbuhin ko ang pinto. Bago ko ito isara, napalingon ako sa huling pagkakataon. Nakatayo pa rin siya sa tapat ng bintana, isang malungkot na silweta laban sa mga ilaw ng gabi. Hindi siya nakatingin sa akin. Nakatingin siya sa kawalan. Paglabas ko ng hotel, bumuhos ang malakas na ulan. Pero hindi ko ito ininda. Naglakad ako sa gitna ng kalsada, hinahayaan ang bawat patak na basain ako, nalinisin ako. Pero alam kong walang ulan ang kayang hugasan ang dumi na nararamdaman ko sa loob. Sumandal ako sa isang pader, at doon, sa ilalim ng umiiyak na langit, humagulgol ako. Umiyak ako para sa nawala kong puri, kahit hindi man lang niya kinuha. Umiyak ako para sa kahihiyan. Umiyak ako para kay Josh. At habang yakap-yakap ko ang tseke sa dibdib ko, isang bagay lang ang sigurado ako. Ang gabing ito ang babago sa lahat. Hindi ko lang alam kung para sa ikabubuti o sa tuluyang pagkasira ng pagkatao ko. Lumipas ang ilang linggo na parang isang masamang panaginip na pilit kong ginigisingan. Ang 1,000,000 piso na dati parang isang pangarap na imposibleng abutin ay nasa bangko na. Ang unang bahagi ng bayarin sa ospital ay naayos at sinimulan na ni Josh ang unang cycle ng kanyang chemotherapy. May pag-asa. Iyon ang sinasabi ko sa sarili ko tuwing umaga. May pag-asa, kaya dapat masaya ako. Pero sa bawat pagngiti ni Josh na medyo nagkakakulay na ang pisngi, may kung anong kumikirot sa dibdib ko. Sa bawat bote ng gamot na nabibili namin, naaalala ko ang presyo. Ang gabi sa hotel. Ang amoy ng kwarto. Ang lamig sa mga mata ni Rego Alcantara. Salamat, Trish, ha, sabi ni Josh isang hapon habang sinusubuan ko siya ng lugaw. Hindi ko alam kung saan ka nakahanap ng himala, pero salamat. Ninitian ko lang siya, isang ngiting hindi umabot sa mga mata ko. Himala talaga, di ba? Basta, ang mahalaga, gumaling ka. Pilit kong ibinaon sa limot ang gabing iyon. Itinatak ko sa isip ko na isa lang iyong transaksyon na tapos na. Binayaran niya ako, umalis ako. Wala nang iba. Wala nang dapat alalahanin. Nag-focus ako sa pag-aalaga kay Josh, sa pagtatrabaho sa karinderya, sa pagdarasal na sana, magtuloy-tuloy na ang paggaling niya. Isang Sabado ng umaga, pumunta ako sa palengke. Araw ng sahod at kailangan kong bumili ng mga sariwang gulay at isda para sa sopas ni Josh. Ang palengke sa Isla de Jacinta ay buhay na buhay. Ang sigawan ng mga tinder, ang amoy ng pinaghalong sariwang isda, matatamis na prutas, at nagbabagang uling ay parte na ng pagkatao ko. Dati, aliw na aliw ako sa ganitong eksena. Pero ngayon, parang may mali. Habang nakikipagtawaran ako sa presyo ng galunggong, bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Ang matapang na amoy ng isda na dati isanay na ako, ngayon ay parang suntok sa sikmura ko. Ate, ayos ka lang, tanong ng tinderang si Aling Marta, napansin siguro ang pamumutla ko. Oo po. Medyo nahilo lang, sagot ko, napahawak sa gilid ng kanyang pwesto.
Pinaypayan ko ang sarili ko gamit ang kamay. Pagod lang siguro. Nagpatuloy ako sa paglalakad, bitbit ang isang bayong ng mga pinamili. Pero habang tumatagal, lalong umiikot ang paningin ko. Ang ingay ng palengke ay parang humihina at lumalakas, parang alon. Napahinto ako sa tapat ng isang pwesto ng mga kakanin, ang amoy ng matamis na bibingka ay biglang nagpabaliktad ng sikmura ko. Naduwal ako. Bigla. Buti na lang at nakatabig ako sa isang poste. Hala, ineng, sigaw ng isang matandang babae na nagtitinda ng puto. Sinubukan kong humingi ng paumanhin pero walang salitang lumabas sa bibig ko. Ang mga boses sa paligid ko ay unti-unting naging isang ugong na lang. Ang mga kulay ay naghalo-halo. Ang init ng araw ay biglang naging isang malamig na pawis sa noo ko. Isang hakbang pa ang sinubukan ko, pero ang mga tuhod ko ay parang naging gulaman. Ang huli kong nakita ay ang nag-aalalang mukha ng matandang nagtitinda ng puto bago nilamon ng dilim ang lahat. Nagising ako sa amoy ng alkohol. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Puti ang kisam. Puti ang pader. Nasa isang maliit na kwarto ako, nakahiga sa isang higaang may manipis na kutson. Isang dikalawang na electric fan ang umiikot ng mabagal sa itaas. Gising ka na pala, Hija. Isang babaeng nasa mga 50 anyos, nakasuot ng uniforme ng nurse, ang nakangiti sa akin. Sa tabi niya ay ang matandang nagtitinda ng puto kanina, hawak pa rin ang bayong ko. Nasaan po ako, tanong ko, ang lalamunan ko ay tuyo. Nasa health center ka ng barangay. Hinimatay ka kasi sa palengke. Buti na lang at tinulungan ka nitong si Nanay Puring, sabi ng nurse. Naku, walang anuman yon. Ano ka ba naman, Trish, sabi ni Nanay Puring. Nag-alala kami sa'yo. Mabuti na lang at dinala ka namin dito agad. O, sige, maiwan ko na kayo. Balitaan mo na lang ako. Nagpasalamat ako kay Nanay Puring bago siya umalis. Naiwan kami ng nurse na nagpakilalang si Nurse Lani. Kinuha niya ang blood pressure ko at tinanong ang ilang mga bagay. Madalas ka bang mapagod? Kumakain ka ba sa tamang oras? Opo. Medyo puyat lang po nitong mga nakaraang linggo dahil sa pag-aalaga ko po sa kaibigan ko, paliwanag ko. Tumango-tango si Nurse Lani, may isinusulat sa isang maliit na notepad. Kailan ang huling regla mo, Hija? Natigilan ako. Regla. Sa dami ng iniisip at problema ko, hindi ko na namalayan ang oras. Pilit kong inalala. Dapat ay noong nakaraang linggo pa. Pero hindi dumating. Ipinagsawalang bahala ko lang. Baka dahil sa stress. Hindi ko po sigurado. Mga mahigit 1 buwan na po sigurong nakalipas, sagot ko ng alanganin. Ang tingin ni Nurse Lani ay biglang nag-iba. Naging maseryoso. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Gusto mong magpa-check up sa doktora? Nandito siya ngayon. Para lang makasiguro tayo. Kahit nag-aalala sa posibleng gastos, pumayag ako. Mas mabuti na ang sigurado. Dinala ako ni Nurse Lani sa isang maliit na opisina kung saan naghihintay si Dra. Santos, isang mabait pero prangkang doktora. Matapos ang ilang tanong, iminungkahi niyang sumailalim ako sa isang ultrasound. Ultrasound po? Bakit po? Akala ko po pagod lang to, naguguluhan kong tanong. Para lang makita natin kung may iba pang dahilan, sabi niya sa kalmadong boses. Huwag kang mag-alala, sagot na ng center to. Napilitan akong humiga sa isa pang kama. Itinaas ko ang aking damit at naramdaman ko ang malamig na gel na ipinahid ng doktora sa tiyan ko. Kinuha niya ang isang aparato at sinimulang igalaw ito sa aking puson habang nakatingin sa isang lumang monitor. Tahimik lang ako. Kinakabahan. Paano kung may sakit ako? Isa pa tong problema. Ang mukha ni Dra. Santos ay kalmado sa simula, pero habang tumatagal, napansin kong kumunot ang noo niya. Inayos niya ang salamin niya at inilapit pa ang mukha sa screen. Yitsad, yon lang ang sinabi niya. Lalo akong kinabahan. Bakit po, Dos? May problema po ba? Hindi siya sumagot agad. Itinuro niya ang isang maliit na kumukurap na tuldok sa screen. Miss Ramirez, positibo ka. Buntis ka. Parang may bombang sumabog sa loob ng ulo ko. Buntis. Ako. Paano?
Kailan? At bigla, parang isang kidlat na tumama sa akin ang alaala ng gabing iyon. Ang gabing pilit kong kinakalimutan. Ang nag-iisang gabi. Hindi po. Imposible, na utal kong sabi. Isang beses lang po at hindi naman po natuloy di. Minsan, kahit hindi matuloy, may mga pagkakataon pa rin, mahinahon niyang paliwanag. Tumingin siyang muli sa screen, mas lalong kumunot ang noo. Pero may mas kakaiba pa rito. Pinunasan niya ng tissue ang tiyan ko at tinulungan akong umupo. Ang puso ko ay dumadagundong na parang tambol sa isang fiesta. Dosi, ano po yon? Nanginginig kong tanong. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa mga mata ko, ang kanyang tingin ay pinaghalong pagkamangha at pag-aalala. Trish, hindi lang isa ang dinadala mo. Natawa ako. Isang tawang nerbiyos at puno ng pagtanggi. Ano po? Kambal. Nako, Dosi, wala po sa lahi namin yon. Umiling ang doktora. Ang kanyang mukha ay seryosong seryoso. Hindi kambal. Itinuro niyang muli ang screen. Nung una, akala ko mali lang ang bilang ko. O baka depektibo ang makina. Pero malinaw, Trish. Malinaw na malinaw. Hinawakan niya ang kamay ko. Malamig ang mga palad ko. Nakikita mo ba itong mga saf na to? Sabi niya, itinuturo ang maliliit na bilog sa itim at puting imahe. Binilang ko ng paulit-ulit. Huminga siya ng malalim. 1, 2, 3, 4. Bawat numero ay parang isang dagok sa dibdib ko. Nanlalaki ang mga mata ko, hindi makapaniwala sa naririnig. 5. 5. May dala kang 5 sanggol sa sinapupunan mo, Trish. Quintuplets. Ang salitang quintuplets ay parang isang dayuhang lengguwahe na hindi kayang iproseso ng utak ko. 5. 5 anak. Mula sa isang gabing hindi ko na dapat inalala pa. Napatitig ako sa kawalan. Hindi. Nagbibiro ang doktora. Isang malaking biro. O baka nananaginip pa rin ako. Dof, imposible po yan, bulong ko. Paano nangyari yon? It's extremely rare, but it happens. A medical phenomenon, paliwanag ni Dra. Santos. Ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa malayo. Inilapit niya ang kanyang upuan. Trish, makinig ka sa akin. Ang pagbubuntis ng quintuplets ay high risk. Napakadelikado para sa iyo at para sa mga bata. Kailangan mo ng espesyal na pangangalaga ng pinakamagaling na doktor ng malaking pera. Pera. Ang salitang iyon ay gumising sa akin mula sa pagkatulala. Pera. Halos maubos na ang 1,000,000 para sa unang cycle pa lang ng gamutan ni Josh. Paano ko pupunduhan ang pagbubuntis na ito? Paano ko bubuhayin ang 5 bata? Wala akong pamilya. Wala akong pera. Wala akong suporta. Biglang bumigat ang hangin. Hindi ako makahinga. Ang takot na naramdaman ko ay higit pa sa takot na naramdaman ko sa hotel. Ito ay isang takot na lumalamon sa buong pagkatao ko. May mga foundation na tumutulong sa mga ganitong kaso, sabi ng doktora, halatang nakikita ang gulat at takot sa mukha ko. May mga private benefactor programs para sa mga special cases na tulad mo. Pwede kitang i-refer kung gusto mo. Isang programa. Isang benefactor. Isang mayamang taong tutulong kapalit ng kung ano. Parang pamilyar. Parang ang gabing iyon. Agad akong umiling. Hindi po, Doth. Wag po, mabilis kong sagot. Ang alaala ng pagkapahiya ng pagkabenta ay sariwa pa. Hindi ko na kayang pagdaanan ulit yon. Hindi na. Pero Trish, hindi mo to kakayanin mag-isa. Kaya ko po, putol ko sa kanya, kahit ang totoo'y gusto ko nang sumigaw at umiyak. Ako po ang bahala. Salamat po sa tulong nyo. Tumayo ako kahit nanginginig pa ang mga tuhod ko. Nagpaalam ako sa doktora at lumabas ng health center na parang isang kaluluwang ligaw. Ang daan pa uwi ay malabo. Hindi ko napapansin ang mga taong bumabati sa akin. Hindi ko naririnig ang tunog ng mga tricycle. Ang tanging naririnig ko ay ang paulit-ulit na salita sa isip ko, 5. 5. 5. Pagdating ko sa maliit na kwartong inuupahan ko, isinara ko ang pinto at sumandal doon. Ang katahimikan ay nakabibingi.
Dahan-dahan akong naglakad papunta sa isang maliit at basag na salamin na nakasabit sa dingding. Tinitigan ko ang sarili kong refleksyon. Isang babaeng payat na may mga matang pagod at puno ng takot. Hinawakan ko ang tiyan ko. Flat pa rin. Walang bakas ng 5 buhay na nagsisimula sa loob. Paano ko ito itatago kay Josh? Ang balitang ito ay maaaring ikasama ng kalagayan niya. At si Rego Alcantara? Hindi. Hinding-hindi niya pwedeng malaman. Ayaw niya sa akin. Isa lang akong transaksyon para sa kanya. Ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang may bunga ang gabing iyon? Baka kunin niya ang mga anak ko. O baka lalo niya akong pandirian. Ako lang mag-isa ang haharap dito. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay nagsimulang bumagsak. Una, dahan-dahan. Pagkatapos, humagulgol ako ng walang tunog, ang mga kamay ay nakatakip sa aking bibig. Takot. Pagsisisi. Galit. Lahat naghalo-halo. Pero sa ilalim ng lahat ng takot na iyon, may kung anong umusbong. Isang damdamin na hindi ko inaasahan. Ipinatong ko ang palad ko sa aking tiyan. Sa loob nito, may 5 tibok ng puso. Maliit. Marupok. Pero sa akin. Akin lang. Sila ang bunga ng kahihiyan. Pero mga anak ko pa rin sila. At sa sandaling iyon, sa gitna ng aking basag na pagkatao, isang desisyon ang nabuo. Isang desisyon na kasing bigat ng mundo, pero kasing linaw ng kristal. Akin sila. At ako lang ang bubuhay sa kanila. Ang unang hakbang ay ang pinakamahirap, ang paglisan. Kailangan kong umalis sa Isla de Jacinta, ang nag-iisang tahanan na kinagisnan ko. Kailangan kong iwan ang dagat, ang karinderya ni Aling Nena, ang mga pamilyar na mukha. Kailangan kong iwan si Josh. Iyon ang pinakamasakit. Ang pagsinungalingan sa taong handa kong pagbentahan ng kaluluwa. Aalis ka, tanong niya, ang boses ay mahina pa rin pero may bahid na ng lakas. 1 buwan na ang lumipas mula nang mahimatay ako sa palengke. Medyo bumubuti na ang pakiramdam niya dahil sa gamot. Saan ka pupunta? Sa kabilang bayan lang, sa may Girgis. Amparo, sabi ko, iniiwasan ang kanyang mga mata. Nag-empake ako ng iilang damit sa isang luma at bulok na bag, may nahanap akong trabaho doon. Mas malaki ang sahod. Para mas mabilis nating mabayaran yung mga susunod na gamutan mo. Isang perpektong kasinungalingan. Isang katwiran na hindi niya pwedeng tutulan dahil para sa kanya. Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Pero paano ka? Mag-isa ka lang doon, sabi niya. Trish, hindi mo kailangang gawin yan. Kaya natin to. Kakayanin ko, pilit kong pinatatag ang boses ko. Para sa'yo, Josh. Babalik-balikan naman kita dito. Promise. Niyakap niya ako ng mahigpit at sa sandaling iyon, halos bumigay na ako. Gusto kong isigaw ang totoo. Josh, buntis ako. 5 sila. Natatakot ako. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Ang stress ay masama para sa kanya. Ang katotohanan ay pwedeng pumatay sa kanya nang mas mabilis pa kaysa sa sakit niya. Kaya niyakap ko siya pabalik, ibinaon ang mukha ko sa balikat niya para itago ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Mag-iingat ka lagi ha, bulong ko. Mahal na mahal kita, best friend. Sa pag-alis ko sa Isla de Jacinta, sakay ng isang umaalog na pampasaherong bangka, pakiramdam ko ay isang parte ng pagkatao ko ang naiwan sa islang iyon. Tumalikod ako sa lahat ng bagay na pamilyar at komportable, patungo sa isang buhay na puno ng sakripisyo at walang kasiguraduhan. Ang Rishi. Amparo ay ang kabaligtaran ng Isla de Jacinta. Kung ang isla ay may sariwang hangin at bughaw na tanawin, ang Amparo ay sementado, siksikan at maingay. Ang hangin ay amoy usok ng sasakyan at alikabok. Dito ako nakahanap ng isang maliit na kwarto sa isang lumang boarding house na dikit-dikit ang mga pinto. Ang kwarto ko ay sapat lang para sa isang papag, isang maliit na aparador at sa akin. Pero sapat na. Dito walang nakakakilala sa akin. Dito pwede kong itago ang aking lumalaking sikreto. At nagsimula ang pagtitiis. Ang pera mula kay Rego Alcantara ay halos naubos na sa mga paunang bayad sa ospital. Ang natira ay itinabi ko para sa mga emergency ni Josh.
Para sa sarili ko at sa 5 buhay sa sinapupunan ko, kailangan kong kumayod. At kumayod ako na parang wala ng bukas. 3 trabaho. Iyon ang naging buhay ko. Sa umaga, bago pa sumikat ang araw, isa akong labandera. Nakikipag-unahan ako sa mga kapitbahay sa poso para makakuha ng tubig. Maghapon akong nakayuko sa batya, kinukusot ang mga damit ng ibang tao, hanggang sa mangitim at kumapal ang kalyo sa mga palad ko. Ang amoy ng sabon at chlorine ay dumidikit sa balat ko, pero tinitiis ko. Bawat damit na naisampay ko ay katumbas ng ilang pirasong barya. Pagdating ng hapon, pagkatapos magbanlaw at magsampay, tumatakbo ako papunta sa isang maliit na kainan sa kanto. Doon, tagahugas ako ng pinggan at tagalinis ng sahig. Nakatayo ako ng maraming oras, binababad ang mga kamay ko sa maduming tubig. Ang amo ko, si Mang Kiko, ay isang masungit na matanda na laging may reklamo. Pero hindi ako umiimik. Kailangan ko ang trabaho. Isang maluwag at kupas na t-shirt ang palagi kong suot para itago ang unti-unting paglaki ng tiyan ko. At sa gabi, kapag sarado na ang kainan at karamihan sa mga tao ay natutulog na, mayroon pa akong isang huling racket. Tagadala ng tubig. Ang boarding house namin ay nasa 2 palapag at sira ang gripo sa taas. Ang mga boarders ay nagbabayad ng 5 piso kada isang galon ng tubig na maiakyat sa kanilang mga kwarto. At ako, na kailangan ang bawat sentimo, ang sumalo sa trabahong iyon. Iyon ang pinakamabigat na parte ng araw ko. Sa dilim ng gabi, bitbit ang 2 mabibigat na container ng tubig, dahan-dahan akong umaakyat sa makitid at matarik na hagdanan. Bawat hakbang ay isang dasal. Diyos ko, wag po sana akong madulas. Wag po sana akong matumba. Ramdam ko ang pagkirot sa aking likod, ang pagod sa aking mga binti. Ramdam ko ang bigat hindi lang ng tubig, kundi pati na rin ang 5 buhay sa loob ko. Isang gabi, sa kalagitnaan ng pag-akyat, napahinto ako. Bigla akong nakaramdam ng isang kakaibang paggalaw sa loob ng tiyan ko. Isang maliit na pitik. Tapos, isa pa. Napabitaw ako sa mga container. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sementadong hagdanan ay umalinggaw sa katahimikan. Pero hindi ko iyon pinansin. Ang 2 kamay ko ay agad na napahawak sa aking tiyan. Sipa. Iyon ang unang beses na naramdaman ko silang gumalaw. Hindi na lang sila mga anino sa ultrasound screen. Totoo sila. Buhay sila. Sa gitna ng pagod at hirap, sa maruming hagdanan ng isang lumang boarding house, napangiti ako. Isang tunay na ngiti. At kasabay ng ngiting iyon, tumulo ang mga luha ko. Luha ng pagod, pero higit sa lahat, luha ng pagmamahal. Okay lang, bulong ko sa aking tiyan. Okay lang, mga anak. Kakayanin ni nanay to, para sa inyo. Lumalaki ng lumalaki ang tiyan ko. Dumating sa punto na hindi ko na ito kayang itago sa maluluwag na damit. Nagpaalam na ako sa kainan ni Mang Kiko, sinabing uwi na ako sa probinsya. Ang paglalabada na lang at pag-igib ang natira sa akin, mga trabahong kaya kong gawin sa loob lang ng bahay. Ang pag-iisa ay mas lalong naging mabigat. Ang tanging koneksyon ko na lang kay Josh ay sa pamamagitan ng text o tawag. Kamusta ka na dyan, Trish? Kumakain ka ba? Palagi niyang tanong. Ang boses niya ay mas malakas na, mas masigla. Gumagana ang gamot. Iyon ang nag-iisang bagay na nagbibigay sa akin ng lakas. Naman, pagsisinungaling ko. Ang sasarap ng pagkain dito. Tumaba nga ako, Isang araw, habang naglalaba ako, bigla siyang tumawag. Trish, pupuntahan kita dyan bukas. Halos mabitawan ko ang telepono. Ha? Bakit? Huwag na. Magastos lang sa pamasahe. Saka bawal ka pa masyadong mapagod. Hindi. Okay na ako. Sabi ng doktor, pwede na akong maglakad-lakad. Gusto kitang makita. Miss na kita, best friend. Parang ang tagal mo nang nawawala. Natataranta ako. Anong gagawin ko? Hindi niya pwedeng makita ang tiyan ko. Malalaman niya ang lahat. Josh, wag muna ngayon, please, pagmamakaawa ko. Busy-busyhan ako. Promise, ako ang bibisita sa'yo sa susunod na linggo. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya sa kabilang linya. May pagtatampo sa boses niya. Alam mo, Trish, minsan pakiramdam ko may tinatago ka sa akin. Kumabog ang dibdib ko. To wala
Ano namang itatago ko? Pagod lang talaga ako. Sigurado ka, may diin sa tanong niya. Kasi kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Hindi yung ganito. Tayong dalawa ang magkasama sa lahat, di ba? Bakit ngayon parang nag-iisa ka na lang dyan? Ang mga salita niya ay parang mga punyal. Gusto kong sabihin sa kanya. Gusto kong humingi ng tulong. Pero ang imahe ng 5 maliliit na sanggol sa sinapupunan ko ang pumigil sa akin. Responsibilidad ko sila. Hindi ko pwedeng ipasa ang bigat na ito sa kanya, lalo na't nagpapagaling pa siya. Wala nga, Josh. Ang kulit mo, sabi ko, pilit na pinasaya ang boses ko. Huwag mo na akong isipin. Ang isipin mo, paggaling mo. Sige na, may gagawin pa ako. Bye. Binabaan ko siya ng telepono bago pa siya makasagot. Sumandal ako sa pader, nanginginig. Ang pagsisinungaling ay mas nakakapagod pa kaysa sa pag-akyat ng galon-galon na tubig. Gabi. Pagkatapos kong maglaba, magluto ng kanin at kumain ng tuyo, umupo ako sa sahig ng aking maliit na kwarto. Ang tanging liwanag ay galing sa isang maliit na bumbilya sa labas na tumatago sa siwang ng bintana. Hinaplos ko ang malaki ko ng tiyan. Ramdam ko na naman ang malilikot nilang pagsipa. Parang naglalaro sila sa loob. Sa gitna ng lahat ng lungkot at pagod, sila ang aking santuwaryo. Napapikit ako at nagdasal. Hindi ito ang dasal na inuusal sa simbahan. Ito ay isang bulong, isang pakikipag-usap sa kung sino mang nakikinig sa itaas. Lord, simula ko, ang boses ko ay basag. Hindi ko po alam kung tama tong ginagawa ko. Niloloko ko po ang pinakamatalik kong kaibigan. Nagtatago po ako sa mundo. Pagod na po ako. Huminto ako, huminga ng malalim. Ipinatong ko ang mga kamay ko sa tiyan ko, na para bang niyayakap ko silang 5. Pero para po sa kanila, kakayanin ko. Huwag niyo po silang pababayaan. Sila na lang po ang meron ako. Bigyan niyo po ako ng lakas. Kahit kaunti na lang. Araw-araw. Para po sa kanila. Sa katahimikan ng gabi, sa loob ng isang maliit na kwarto sa Girjith. Amparo, tanging ang tibok ng 6 na puso ang maririnig. Isang ina. At ang 5 anak na pananagutan niya. Ito ang aking sakripisyo. Ito ang aking pagtitiis. Ito ang kabanalan ng pagiging isang ina, bago pa man sila isilang. Lumipas ang halos 9 na buwan. Ang tiyan ko ay parang isang malaking pakwan na kahit anong oras ay bibigay na. Ang paglalakad ay naging isang mabagal at maingat na proseso. Ang pag-akyat sa hagdanan para mag-igib ay imposible na. Nabubuhay na lang ako sa kaunting perang natitira sa paglalabada at sa tulong ng ilang mababait na kapitbahay na naaawa sa kalagayan ko. Isang araw, nabalitaan kong may gaganaping fiesta sa Isla de Jacinta. At kasabay nito, isang malaking feeding program at medical mission na isponsor ng isang malaking kumpanya mula sa Maynila. Isponsor daw ang Alcantara Group of Companies. Alcantara. Ang pangalan pa lang ay nagdulot na ng kilabot sa buo kong katawan. Pero kasabay ng kilabot ay ang pag-asa. Medical mission. Ibig sabihin, may mga libreng gamot, libreng check-up. Kailangan ko iyon. Kailangan ni Josh. Nagpasya akong bumalik sa isla, kahit isang araw lang. Gagamitin ko ang lahat ng lakas ko para magsuot ng pinakamalaking bestida na mahahanap ko, tatakpan ko ang mukha ko ng malaking salakot, at pipila ako para sa mga bitamina at gatas na kailangan ko. At higit sa lahat, dadalawin ko si Josh. Miss na miss ko na siya. Ang paglalakbay pabalik ay isang pagsubok. Bawat alog ng bangka ay parang kumakalam sa aking likod. Bawat hakbang mula sa daungan patungo sa plaza ay parang 1 kilometrong martsa. Pero tiniis ko. Para sa mga anak ko. Para kay Josh. Ang plaza ng Isla de Jacinta ay masigla at maingay. May mga banderitas na nakasabit, may mga tugtog ng banda, at may mahabang pila ng mga tao sa ilalim ng malalaking tolda ng feeding program. Ang logo ng Alcantara Group ay nakabalandra kahit saan. Nakita ko si Josh sa di kalayuan, nakikipagkwentuhan sa mga dating kaibigan. Masigla na siya. Nagkakalaman na ang kanyang mga pisngi at nawala na ang paninilaw ng kanyang balat. Napangiti ako. Ang lahat ng sakripisyo ko, sulit. Hindi muna ako lumapit. Dumiretso ako sa pila ng medical mission.
Nakayuko, suot ang aking malaking salakot, pilit na nagtatago sa anino ng tolda. Oras ang lumipas. Ang init ay nakakapas. Pero nagtiis ako. Malapit na ako sa unahan ng biglang magkagulo. May dumating na isang konvoy ng mga mamahaling itim na sasakyan. Mula sa isa sa mga ito, bumaba ang isang lalaking matikas ang tindig, nakasuot ng isang simpleng puting polo shirt at khaki pants. Kahit simple ang suot, hindi maitatago ang aura ng kapangyarihan na bumabalot sa kanya. Si Rego Alcantara. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis na parang gusto nang kumawala sa dibdib ko. Anong ginagawa niya dito? Akala ko, mga tauhan lang niya ang pupunta. Napapaligiran siya ng mga bodyguard at mga taong nakauniporme ng kumpanya niya, pero ang mga mata niya ay diretso ang tingin, sinusuri ang buong paligid. Para akong isang hayop na biglang nakita ang mga ngaso. Ang instinct ko, tumakbo, magtago. Pero huli na ang lahat. Naglalakad siya papunta sa direksyon ng pila namin. Kasama niya ang isang event organizer na may itinuturo. At sa isang iglap, nagtama ang mga mata namin. 1 segundo. 2 segundo. Para itong isang eksena sa pelikula na biglang nag-slow motion. Ang ingay ng paligid ay nawala. Ang nakikita ko lang ay ang mga mata niya. Madilim. Hindi mabasa. Pero sa pagkakataong ito, may nakita akong pagbabago. Pagkabigla. Pagkalito. Ang mga mata niya ay dahan-dahang bumaba mula sa mukha ko, patungo sa aking katawan. Patungo sa aking malaking-malaking tiyan na hindi na kayang itago ng suot kong bestida. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo. Ang bahagyang pagbuka ng kanyang bibig. Para siyang nakakita ng multo. Ang multo ng isang gabing pareho naming gustong kalimutan. Ang lahat ng lakas sa aking mga tuhod ay biglang nawala. Ang hiya, ang takot, ang galit, lahat ay bumalik na parang isang malaking alon. Hindi ko na alam ang gagawin. Ang tanging nagawa ko ay tumalikod. Walang salita. Walang paliwanag. Tumalikod lang ako at naglakad palayo, na para bang hinahabol ako ng demonyo. Trish! Narinig ko ang boses ni Josh, sumisigaw mula sa malayo. Pero hindi ako lumingon. Nagpatuloy lang ako sa paglakad. Mas binilisan ko pa, kahit na ang bawat hakbang ay parang tinutusok ang aking balakang. Miss, narinig kong may sumigaw mula sa likuran ko. Boses ng isang lalaki. Hindi si Rego. Baka bodyguard niya. Hindi ko na kaya. Tumakbo ako. Isang takbong hirap, takbong pagod, takbong desperado. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang alam ko lang, kailangan kong makalayo. Makalayo sa kanya. Sa mga mapanuring mata niya. Sa mga tanong na alam kong kasunod na darating. Nakarating ako sa tabing dagat, sa likod ng karinderya ni Aling Nena, kung saan dati akong nagtatrabaho. Sumandal ako sa isang puno ng niyog, habol ang aking hininga. Ang puso ko ay gustong sumabog. Hinaplos ko ang aking tiyan na ngayon ay naninigas dahil sa pagod. Ilve, mga anak okay lang, bulong ko, nanginginig. Okay lang tayo. Pero hindi ako okay. Ang pagtatagpo naming iyon, gaano man kabilis, ay nagbukas muli sa lahat ng sugat. Ang mundo kong maingat kong binuo sa Girgis. Ang paro ay nagsisimulang gumuho. Paano kung sundan niya ako? Paano kung tanungin niya ako? Anong sasabihin ko? Nasa kanya ang mga batang ito. Nabunga sila ng isang gabing bayad. Ang kahihiyan ay parang laso na kumakalat sa buo kong sistema. Umiyak ako. Isang iyak na puno ng pagod at takot. Bakit ngayon pa? Bakit kailangang mag-cruise muli ang mga landas namin? Akala ko tapos na. Akala ko malaya na ako. Pero nagkamali ako. Sa penthouse ng isang 5 bituing hotel sa kalapit na syudad, hindi mapakali si Rego Alcantara. Kanina pa siya palakad-lakad, hawak ang isang baso ng whiskey na hindi naman niya iniinom. Ang imahe ni Trish Ramirez ay nakatatak sa kanyang isipan. Ang takot sa mga mata nito. At ang tiyan. Ang malaking tiyan. Hindi siya tanga. Marunong siyang magbilang. Halos 9 na buwan. Eksakto mula noong gabi sa hotel. Coincidence? Impossible. Ang gabi na iyon. Ang gabi na pilit din niyang kinakalimutan.
Ang gabi na nakakita siya ng parehong pagkasuklam sa mga mata ng isang babae, ang pagkasuklam na nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Kaya niya ito pinalayas. Akala niya, iyon ay isang akto ng awa. O baka pagod lang talaga siya sa laro. Pero hindi niya inakalang magkakaroon ng ganitong resulta. Sir, ang kanyang personal assistant at abogado na si Atty. Mendoza ay pumasok sa silid, may dalang folder. Nahanap niya na ba siya? Tanong ni Rego, ang boses ay mababa at may diin. She disappeared from the island almost 9 months ago, sir. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Even her best friend, certain Josh, has no idea. Pero may nakausap ang mga tauhan ko sa port, may nagsabing may kamukha siyang babae na sumakay ng bangka papuntang Beaches. Amparo, ulat ng abogado. Ray. Amparo. Isang siksikang barangay na kilala sa kahirapan. Ano ang ginagawa niya doon? I want you to find her, utos ni Rego, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang emosyon na hindi niya maintindihan. Galit? Pagkalito? O baka responsibilidad? Find everything about her. Saan siya nakatira? Anong ginagawa niya? Sino ang mga kasama niya? Lahat. I want a full report on the desk in 24 hours. Yes, sir. Pero, sir, kung sakaling totoo ang hinala nyo, anong plano nyo? Maingat na tanong ng abogado. Huminto si Rego sa paglalakad. Humarap siya sa bintana, tanaw ang dagat na naghihiwalay sa syudad at sa Isla de Jacinta. Plano, inulit niya ang tanong. I don't know yet. But one thing is for sure. Lumingon siya sa kanyang abogado, ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng pagbibiro. Kung anak ko ang dinadala niya, she can't hide them from me. Hindi ako papayag. Sa Isla de Jacinta, habang papalubog ang araw, nakaupo pa rin si Trish sa buhanginan, yakap ang kanyang mga tuhod. Nakatingin sa malayo. Hindi niya alam na sa kabilang ibayo, ang lalaking pilit niyang tinatakbuhan ay nagsisimula ng gumawa ng mga hakbang para hanapin siya. Ang katahimikan bago ang bagyo. Nagsisimula pa lang ang tunay na gulo. Nanganak ako 1 linggo pagkatapos ng insidente sa fiesta. Isang madaling araw, sa tulong ng aking mga kapitbahay sa boarding house, isinugod ako sa pinakamalapit na pampublikong ospital. 5 maliliit, kulubot at umiiyak na sanggol. 3 lalaki, 2 babae. Ang aking 5 himala. Ang aking 5 responsibilidad. Naging isang malaking balita sa maliit na ospital ang pagsilang ng quintuplets. Pero ang atensyon ay panandalian lang. Pagkalabas namin, bumalik kami sa realidad ng buhay sa Beaches. Amparo. Ang buhay na may isang sanggol ay mahirap na. Ang buhay na may 5 ay isang uri ng organisadong kaguluhan. Ang aking maliit na kwarto ay naging isang nursery na puno ng mga lampin, maliliit na damit na donasyon, at 5 duyan na gawa sa pinagtagpi-tagping kumot. Ang araw at gabi ko ay naghalo. Walang tulog. Walang pahinga. Ang bawat oras ay isang cycle ng pagpapadede, pagpapatulog, pagpapalit ng lampin at paglalaba. Ang pera ay laging kapos. Ang gatas ay laging paubos. Pero sa tuwing tinititigan ko ang kanilang mga mukha, habang natutulog, sa tuwing naririnig ko ang kanilang maliliit na paghinga, nawawala ang lahat ng pagod. Sila ang aking lakas. Sila ang aking mundo. Hindi ko alam na sa di kalayuan, may isang pares ng matang laging nagmamasid. Mula sa loob ng isang itim na sasakyang may tinted na salamin na nakaparada sa kabilang kanto, pinapanood ni Rego Alcantara ang araw-araw na buhay ni Trish. Nakita niya ang lahat. Ang pag-igib ni Trish ng tubig bago pa man ito manganak. Ang paglalaban nito ng sandamakmak na lampin. Ang pagbili nito ng tingi-tinging gatas sa sari-sari store. Ang pag-aalaga nito sa 5 sanggol mag-isa. Ang bawat eksenang nasasaksihan niya ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Galit, awa, at isang damdaming hindi niya pinapansin noon pagkakasala. Nakuha na niya ang report mula sa kanyang mga investigador. Si Trish Ramirez, ulila, lumaki sa ampunan, walang ibang kamag-anak kundi ang kaibigang may leukemia. Nagbenta ng sarili para sa buhay nito. At ngayon, nag-aalaga ng 5 anak na halos kasabay niyang nabuo. Sir, kailangan nating makasiguro, sabi ni Atty.
Mendoza isang araw habang magkasama sila sa sasakyan. Hindi sapat ang timing. We need proof. Lane. Tumango si Rego, ang mga mata ay nakatuon pa rin sa bintana ng boarding house. How? At doon nila binuo ang plano. Isang simpleng plano na nangangailangan ng tamang tiempo. Isang hapon, habang nagpapatulog si Trish ng mga bata sa labas ng kanyang kwarto, para masikatan ng araw, isang eksena ang naganap. Isa sa mga sanggol, si Uno, ang panganay, ay nag-umpisang umiyak. Sa pag-alo ni Trish dito, aksidenteng nahulog ang tsupon, pasifir, nito mula sa kanyang bibig at gumulong sa ilalim ng isang nakaparadang tricycle. Bago pa man ito makuha ni Trish, isang batang kalye na tila naglalaro lang sa malapit ang mabilis na dumampot nito. Ibinigay ng bata ang tsupon sa isang lalaking nakamotor na nag-aabang sa kanto at mabilis itong nawala sa paningin. Hindi ito napansin ni Trish na abala sa pagpapakalma kay Uno. Pero nakita ito lahat ni Rego mula sa kanyang sasakyan. Ang tsupon ay nasa kamay na ng kanyang tauhan. Ang ebidensya ay nakuha na. Makalipas ang isang linggo, ang resulta ay dumating. Isang sobre na naglalaman ng katotohanan. Binuksan ito ni Atty. Mendoza sa loob ng kotse, habang si Rego ay tahimik na naghihintay, nakatingin sa parehong boarding house. Sir, nagsimula ang abogado, ang boses ay nanginginig ng bahagya. 99.9% probability. Napapikit si Rego. Hindi na siya nagulat. Parang alam na niya. Pero ang kumpirmasyon ay may dalang bigat na hindi niya inaasahan. Ama siya. Ama siya ng 5 batang isinilang sa kahirapan, habang siya ay natutulog sa kanyang mansyon. Ama siya ng 5 batang hindi niya kilala, na inaalagaan ng isang babaeng sinaktan niya at hinayaan na lang. Let's go, sabi niya, ang boses ay matigas at desidido. Sir, saan po tayo pupunta? Sa kanya. Bumaba si Rego ng sasakyan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, naglakad siya papasok sa makitid na eskinita ng beef. Amparo. Ang amoy ng kanal at prinitong isda ay sumalubong sa kanya, isang mundong malayo sa kanyang nakasanayan. Sinundan siya ni Atty. Mendoza, dala-dala ang sobre na parang isang sandata. Nakaharap ni Trish ang mga bisita sa labas ng kanyang kwarto, habang nagpapatuyo ng mga bote ng gatas. Nang makita niya kung sino ang papalapit, nanigas siya sa kinatatayuan ko. Para siyang binuhusan ng isang drum ng yelo. Si Rego Alcantara. Nakatayo sa harap ng kanyang maruming pintuan. Ang mga mata nila ay muling nagtama. Pero ngayon, wala na ang lamig sa mga mata ni Rego. Napalitan ito ng isang bagyo ng mga emosyon, galit, pagsisisi, at isang bagay na hindi matukoy ni Trish, paninindigan. Anong ginagawa mo dito? Mahina ngunit matigas na tanong ni Trish. Agad niyang hinarangan ang pintuan na para bang kaya nitong protektahan ang mga anak niya mula sa lalaking nasa harap niya. Hindi sumagot si Rego. Sa halip, kinuha niya ang sobre mula kay Atty. Mendoza at iniabot ito kay Trish. Buksan mo. Tinitigan lang ni Trish ang sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ko kailangan buksan iyan para malaman kung ano ang laman niyan, sabi niya, ang boses ay puno ng tapang na galing sa takot. Umalis ka na. They are the children, Trish, sabi ni Rego, ang boses ay malakas at malinaw, umalinggaw sa maliit na espasyo sa pagitan nila. Natawa si Trish. Isang tawang mapait at puno ng sakit. Anak. Ngayon, anak mo na sila? Nasaan ka noong 9 na buwan ko silang dinadala? Nasaan ka noong isinusuka ko ang lahat ng kinakain ko? Nasaan ka noong hating gabi akong nag-igib ng tubig para lang may pambili ng gamot? Nasaan ka noong mag-isa ko silang inire sa ospital? Bawat tanong ay parang isang sampal kay Rego. Wala siyang maisagot. Dahil totoo ang lahat ng iyon. I'm here now, yon lang ang nasabi niya. Huli ka na, sagot ni Trish, ang mga luha ay nag-uunahan ng bumagsak sa kanyang mga pisngi. Hindi mo sila kailangan. Hindi ka namin kailangan. That's where you're wrong, git ni Rego, humakbang siya palapit. Look at this place. Dito mo sila pinalalaki. Sa isang kwartong mas maliit pa sa banyo ko. This is not the life for them. This is not the life for of children. Ang mga salita niyang iyon ang bumasag sa huling hibla ng pagtitimpi ni Trish.
At kaninong kasalanan to? Sigaw niya, ang boses ay basag na sa iyak at galit. Sino ang naglagay sa amin sa sitwasyong ito? Ikaw. Bumili ka ng isang gabi, Rego. Isang transaksyon lang yon, di ba? O, ano ng problema? May depekto ba ang produkto mo? May hindi inaasahang resulta. Ang sakit sa bawat salita ni Trish ay tumago sa puso ni Rego. Nakita niya ang babaeng durog na durog sa harapan niya, isang babaeng ginawa ang lahat para protektahan ang mga anak nito mula sa mundong naging malupit sa kanila at mula sa kanya. Hindi mo sila pwedeng basta-basta angkinin, patuloy na sigaw ni Trish, ang mga kapitbahay ay nagsisimula ng sumilip sa kanilang mga pinto. Akin sila. Ako ang ina nila. Ako ang naghirap. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Wala kang karapatan. May karapatan ako, sagot ni Rego, ang boses ay mas kalmado na pero mas matatag. I am their father. At hindi ako papayag na manatili kayo sa impyernong ito. Impyerno, natawa na naman si Trish. Ito ang langit ko, Rego. Dahil kasama ko sila. Ang impyerno ay ang gabi na kasama ka. Huminga ng malalim si Rego. Alam niyang walang patutunguhan ang sigawan. Tumingin siya sa mga mata ni Trish, mga matang puno ng luha at pagkamuhi. I will not leave without them, Trish, sabi niya sa huling pagkakataon. You can come with me, or we'll fight for Jejich custody. The choice is yours. But either way, Jimbef children are coming home with me. Today. Ang ultimatum ay binitiwan na. Ang linya ay iginuhit na sa buhanginan. Si Trish, na nakatayo sa harap ng kanyang 5 natutulog na anak, ay napaharap sa isang desisyon na mas mahirap pa kaysa sa pagbebenta ng kanyang sarili. Ang sumama sa lalaking sumira sa kanya, o ang posibleng pagkawala ng mga anak na siyang tanging dahilan ng kanyang pag-iral. Walang mananalo sa laban na ito. Puro luha lang ang magiging resulta. Walang nagawa si Trish. Ang banta ng custody battle, ang kapangyarihan ng pangalang Alcantara, at ang hukbo ng mga abogado ni Rego ay mga sandatang hindi niya kayang labanan. Sa huli, na may pusong durog at punong-puno ng pag-aalala, sumama siya. Ang paglipat mula sa siksikang eskinita ng Birgith. Amparo patungo sa mansyon ng mga Alcantara ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang bahay ay hindi bahay, kundi isang palasyo na may matataas na kisami, makikinang nasahig na gawa sa marmol, at mga katulong na nakalinya na parang mga sundalo. Binigyan siya ng isang buong wing ng mansyon para sa kanya at sa mga bata, kumpleto sa mga iaya, isang pribadong kusinero, at lahat ng klase ng laruan at gamit na hindi niya kailanman naisip na posible. Isang hawla. Isang magandang hawla. Ganoon ang pakiramdam ni Trish. Si Rego ay maingat na nagpapanatili ng distansya. Ibinibigay niya ang lahat ng material na pangangailangan ng mga bata, pero tila hindi niya alam kung paano lumapit. Madalas, nakikita na lang siya ni Trish na nakatayo sa may pintuan ng nursery, tahimik na pinapanood ang 5 niyang anak na natutulog o naglalaro, ang kanyang mukha ay isang halo ng pagkamangha at pag-aalinlangan. Si Trish naman, nanatiling mailap. Ang galit at sakit ay hindi pa nawawala. Kinakausap lang niya si Rego kung kinakailangan tungkol sa mga bata, pero iyon lang. Sa gabi, kapag tulog na ang lahat, niyayakap niya ang kanyang 5 anak, ibinubulong sa kanila na hindi niya sila iiwan, habang tahimik na umiiyak sa takot na baka isang araw. Ang mundong ito na puno ng yaman ay tuluyan na silang kunin mula sa kanya. Isang umaga, habang nagpapatulog si Trish ng isa sa mga bata sa hardin, isang babae ang lumapit sa kanya. Matangkad, balingkinitan, at nakasuot ng isang damit na mas mahal pa siguro sa lahat ng kinita niya sa buong buhay niya. Ang kanyang ngiti ay matamis, pero ang kanyang mga mata ay matalim. Hi, bati nito. You must be Trish. I'm Darlene. Darlene Velasco. Tumango lang si Trish, niyakap ng mas mahigpit ang anak. Ang pangalang Darlene Velasco ay pamilyar. Madalas itong laman ng mga society pages, palaging nakakabit sa pangalan ni Rego Alcantara. Ang kanyang long-time fiancé. Ang babaeng dapat niyang pakasalan. Narinig ko ang tungkol sa sitwasyon, sabi ni Darlene, ang kanyang tingin ay bumaba sa batang hawak ni Trish, may bahid ng pandidiri na pilit niyang tinatago sa isang ngiti. I can't imagine kung gaano kahirap para sa iyo ang lahat ng ito. Hindi umimik si Trish.
Hinintay niya kung ano ang kailangan ng babae. Umupo si Darlene sa isang silya sa tapat niya, inilabas ang isang Hermes wallet, at mula rito ay kumuha ng isang checkbook. Look, Trish, let's be direct. Alam nating pareho na hindi ka nababagay dito. This world isn't for you. And frankly, your presence is causing a lot of complications. Isinulat niya ang isang halaga sa tseke at iniabot ito kay Trish. 10 million pesos. Sapat na yan para makapagsimula ka ng bagong buhay. Kahit saan mo gusto. Dalhin mo ang mga bata. Just disappear. Kalimutan niyo na si Rego. Kalimutan niyo na ang pangalang Alcantara. It will be better for everyone. Tinitigan ni Trish ang tseke. 10 milyon. 10 beses na mas malaki sa halagang ipinagbenta niya ang kanyang puri. Pero ngayon, iba na. Dahan-dahan niyang itinulak pabalik ang kamay ni Darlene. Hindi mahina pero matatag niyang sabi. Nawala ang ngiti sa mukha ni Darlene. What did you say? Ang sabi ko, hindi, ulit ni Trish, tinitingnan siya ng diretso sa mata sa unang pagkakataon. Ang mga anak ko ay hindi na ibebenta. At ang pagkatao ko hindi na rin. Tumayo si Trish, dala-dala ang kanyang anak at tinalikuran si Darlene. Pero bago pa siya makalayo, narinig niya ang malamig na boses nito. You will regret this, you little gold digger. Mark my words. Hindi na lumingon si Trish. Pero ang banta ni Darlene ay tumatak sa kanyang isipan. At tinupad ni Darlene ang kanyang banta. Kinabukasan, sumabog ang balita. Ang mga headlines sa mga online gossip sites at tabloids ay isa lang ang sinisigaw. Bilyonaryong si Rego Alcantara, Givi 5 anak si labas isang waitress. Ang kwento ay mabilis na kumalat. At sa bawat bersyon, mas lalo itong nagiging madumi. Si Trish ay pinalabas na isang oportunista, isang gold digger na sinadya ang lahat para makapasok sa yaman ng mga Alcantara. May mga peking litrato na lumabas, mga litratong kuha sa malayo na pinalabas na may ibang lalaki si Trish. May mga peking testimonya mula sa mga ikakilala sa Isla de Jacinta na nagsasabing bayaran daw talaga si Trish. Ang paninira ay walang tigil. Ang kanyang pangalan ay dinungisan. Ang kanyang pagkatao ay winasak. Naging isang national spectacle ang buhay niya. Sa loob ng mansyon, pakiramdam ni Trish ay lalo siyang naging bilanggo. Hindi siya makalabas. Bawat bukas niya ng telebisyon o social media, mukha niya at ang mga masasakit na salita ang nakikita niya. Si Rego ay nagkulong sa kanyang opisina. Ang board of directors ng Alcantara Group ay nagpatawag ng isang emergency meeting. Ang iskandalo ay nakakaapekto na sa stock prices ng kumpanya. Ang mga miyembro ng pamilya niya ay galit. Ang mga business partners ay nagbabantang aatras. Isang gabi, pinasok ni Rego ang kanyang study, kung saan nagpupulong ang board sa pamamagitan ng isang video conference. Ang mga mukha sa screen ay seryoso at galit. Rego, this has gone too far, sabi ng isang matandang lalaki, isang tiyuhin niya. This woman is destroying the company. The family name. Darlene has offered a solution, sabi ng isa pa. She is willing to stand beside you, to help with the damage control, but on one condition, get rid of that woman and her litter. Ilagay mo sila sa isang malayong lugar, bigyan ng sustento, but they cannot be associated with us. This is a business, Rego, not charity, sabi ng isa pa. You have to choose. Ang pamilya mo at ang imperyo na binuo ng lolo mo, o ang babaeng iyan na sumira sa lahat. Lahat ng mata, sa screen at sa loob ng kwarto, ay nakatuon kay Rego. Ang bigat ng buong mundo ay nasa kanyang mga balikat. Ang kanyang negosyo, ang kanyang pamilya, ang kanyang reputasyon. Laban sa isang babaeng hindi niya lubusang kilala at 5 anak na ngayon pa lang niya natututunang mahalin. Huminga siya ng malalim. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, nagpasya si Trish. Hindi na niya kaya. Ang gulo ay masyado ng malaki. Nadadamay na ang lahat. Ayaw niyang maging dahilan ng pagbagsak ni Rego. Kahit gaano pa kalaki ang galit niya dito, hindi niya gustong masira ang buhay nito nang dahil sa kanya. Kumuha siya ng isang malaking bag at sinimulang ilagay ang mga damit ng mga bata. Tahimik. Maingat. Aalis sila. Babalik sila sa Kyrgyz, Amparo o sa kahit saang lugar na walang nakakakilala sa kanila.
Itatakas niya ang kanyang mga anak mula sa magulong mundong ito. Pero habang nag-empake siya, isang yaya ang pumasok. Ma'am Trish, may mga press po sa labas ng gate. Marami po sila. Huli na. Sumilip si Trish sa bintana at nakita ang isang dagat ng mga reporter, mga kamera at mga van ng media. Na-corner na siya. At sa gitna ng kaguluhan, isang desisyon ang nabuo sa isip niya. Pagod na siyang magtago. Pagod na siyang maging biktima. Isa-isa niyang binuhat ang kanyang 5 anak. Sa tulong ng 2 yaya, lumabas siya ng mansyon. Hindi sa likod, kundi sa mismong harap na gate. Pagbukas ng gate, para siyang sinagupa ng isang bagyo. Ang flash ng mga kamera ay nakakasilaw. Ang sigawan ng mga tanong ay nakakabingi. Miss Ramirez, totoo po bang binayaran kayo ni Ames Alcantara? Sino po ba talaga ang ama ng mga bata? Gold digger ka raw po. Pero si Trish, nakatayo sa gitna ng lahat, ay hindi na tinad. Yakap-yakap niya ang 2 sa kanyang mga anak, habang ang 3 pa ay hawak ng mga yaya sa likod niya. Tumingin siya sa mga kamera, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng determinasyon ng isang ina. Hindi siya nagsalita. Hindi niya kailangang magsalita. Ang imahe niya, isang ina, napapaligiran ng kanyang 5 anak, buong tapang na hinaharap ang buong mundo, ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Sa loob ng kanyang study, nakita ni Rego ang live feed sa isang V-screen. Nakita niya si Trish. Nakita niya ang kanyang mga anak na nalilito at natatakot. At nakita niya ang tapang sa mga mata ng babaeng pinili niyang saktan. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan. Ibinaba niya ang telepono sa video conference. Tumingin siya sa kanyang abogado. Call our DE team, utos niya, ang boses ay kalmado pero may bakal na determinasyon. Schedule a press conference. Tomorrow morning. It's time to tell them the truth. All of it, T. Pinili na niya. At hindi ang kanyang negosyo ang pinili niya. Ang press conference na ipinatawag ni Rego Alcantara ay ang pinakamalaking media event ng taon. Ang bawat network, bawat pahayagan, bawat sikat na blogger ay naroroon. Inaasahan ng lahat na itatanggi niya si Trish, na ililigtas niya ang kanyang pangalan at kumpanya. Inaasahan nila ang isang damage control. Ang nakuha nila ay ang katotohanan. Umupo si Rego sa harap ng daan-daang kamera, mag-isa. Walang abogado, walang AC team sa tabi niya. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit sa kanyang mga mata, may isang bagong damdamin, kapakumbabaan. Good morning, simula niya, ang kanyang malalim na boses ay umalinggaw sa buong hall. I called you all here today to set the record straight. Sa mga nakaraang linggo, maraming nasabi at nasulat tungkol kay Ms. Patricia Ramirez. Lahat ng iyon kasinungalingan. Isang bulungan ang kumalat sa mga manonood. Trish Ramirez is not the gold digger. She is not an opportunist, pagpapatuloy niya, ang bawat salita ay may bigat. She is a victim. A victim of SV arrogance, by selfishness, and SV cowardice. Ikinuwento niya ang lahat. Hindi niya idinetalye ang eksaktong nangyari sa hotel, pero inamin niya ang kanyang kasalanan. Inamin niyang nag-alok siya ng pera kapalit ng isang bagay na hindi dapat binibili. Inamin niyang iniwan niya si Trish pagkatapos at hindi na muling nagpakita. For 9 months, she carried our 5 children alone. For 9 months, she endured hardships that I can't even begin to imagine, while I was living in comfort. She never asked me for anything. She never tried to contact me. Ako ang naghanap sa kanya. Ako ang pumilit sa kanya na sumama sa akin. Lahat ng paninirang ibinabato sa kanya ngayon ay kasinungalingan at alam ko kung sino ang nasa likod nito. Diretso siyang tumingin sa isang kamera. To Darlene Velasco, DinBX fans, the engagement is off and inval lawyers will be in contact with you. Slander is a crime. Ang gulat sa hall ay halos palpable. Every children are the greatest gift have ever received, sabi niya. At sa unang pagkakataon, nakita ng publiko ang paglambot sa kanyang mga mata, isang kislap ng pagmamahal ng isang ama. And their mother, Trish, is the strongest, bravest, and most decent woman have ever known.
Ang tanging kasalanan niya ay ang maprotektahan ang kanyang mga anak mula sa isang mundong naging malupit sa kanila at mula sa akin. Tumayo siya. I am stepping down as CEO of Alcantara Group, effective immediately. And the priority right now is not the business. It is my family. It is earning back the trust and forgiveness of the woman hurt and the children almost lost. That is all. Thank you. Tumalikod siya at umalis, iniwan ang isang silid na puno ng natigilan na mga reporter at isang buong bansang nakatutok sa kanilang mga screen. Pinanood ni Trish ang buong press conference mula sa DE sa nursery. Ang bawat salita ni Rego ay tumago sa pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Nang matapos ito, hindi niya namalayang umiiyak na pala siya. Hindi dahil sa sakit o galit, kundi dahil sa isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman, pag-asa. Totoo sa kanyang sinabi, nilabanan ni Rego si Darlene. Nag-file siya ng kaso at sa tulong ng mga ebidensya at testimonya, nanalo siya. Ang pangalan ni Trish ay unti-unting nalinis. Ang opinyon ng publiko na dati mapanghusga ay naging simpatya at paghanga. Ang board ng Alcantara Group, sa takot na lalong masira ang imahe ng kumpanya, ay tinanggap ang kanyang pagbibitiw. Pero si Rego, sa unang pagkakataon sa buhay niya, ay hindi nang hinayang. Sa mga sumunod na buwan, isang bagong Rego ang nakilala ni Trish. Isang Regong nagpapatulong kung paano magtimpla ng gatas. Isang Regong nagpupuyat kasama niya kapag mailagnat ang isa sa mga bata. Isang Regong natututong magpalit ng lampin kahit na laging mali-mali ang kabit. Unti-unti ang malaking mansyon ay naging isang tahanan. Napupuno ito ng tawa ng mga bata, ng mga kalat ng laruan, at ng mga pag-uusap sa pagitan ng dalawang taong parehong nasaktan na ngayon ay dahan-dahang natututong maghilom. Isang araw, dinalaw sila ni Josh. Magaling na siya. Nasa remission na. Nang makita niya si Trish na masaya at ang 5 bata na malulusob, niyakap niya ang kanyang best friend ng mahigpit. Masaya ako para sa'yo, Trish, bulong niya. You deserve this happiness. Dumating ang unang kaarawan ng quintuplets. Walang malaking party sa isang mamahaling hotel. Sa halip, isang simpleng salo-salo ang inihanda ni Rego at Trish sa hardin ng mansyon, kasama lang ang mga yaya, si Josh, at si Aling Nena mula sa Isla de Jacinta. May mga lobo, isang maliit na cake para sa bawat bata, at isang palaruan na gawa sa inflatable. Ang hangin ay puno ng tawa at sigawan ng mga bata. Habang pinapanood ni Trish ang kanyang 5 anak na masayang naglalaro, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanya. Si Rego. Trish, sabi niya, ang boses ay seryoso. May sasabihin ako sa'yo. Dinala siya ni Rego sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, kung saan may mga nakasabit na maliliit at makukulay na parol, katulad ng mga parol tuwing may fiesta sa kanilang barangay. Alam kong napakarami kong pagkakamali, simula niya, nakatingin sa mga mata ni Trish. Sinaktan kita sa paraang hindi ko na mababawi. I was a monster, driven with pride and loneliness. Pero binago mo ako, Trish. Binago niyo ako ng mga anak natin. You taught me how to love. You taught me what a family is. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap niya. Nanlaki ang mga mata ni Trish. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Rego ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito, at sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante ang kumislap sa ilalim ng mga parol. Hindi ito malaki o magarbo. Simple lang pero puno ng kahulugan. Hindi ko hinihiling nakalimutan mo ang nakaraan, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Pero hinihiling ko na bigyan mo ako ng pagkakataong bumuo ng kinabukasan kasama ka. Isang kinabukasan na puno ng pagmamahal, paggalang at pag-aalaga. Hindi na ito transaksyon. Hindi na ito obligasyon. This is a promise. It's promise to love you, and only you, for the rest of Ezra life. To be a father to our children, and a husband to you. Tumingala siya, ang mga mata ay puno ng luha at pag-asa. Patricia Ramirez, will you marry me? Will you give me a chance to build a family with you? Ikaw ang mga anak natin tayo. Ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Trish ay bumuhos na. Pero ngayon, ito ay mga luha ng kaligayahan. Isang kaligayahan na akala niya ay hinding-hindi na niya mararamdaman.
Tumingin siya sa kanyang mga anak na masayang naglalaro. Tumingin siya sa lalaking nakaluhod sa harapan niya, nag-aalok hindi ng pera o yaman, kundi ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang tumango, hindi makapagsalita dahil sa pag-iyak. Bulong niya, na sa wakas ay nahanap ang kanyang boses. Rego. Isinuot ni Rego ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo siya at niyakap si Trish ng mahigpit, sa gitna ng paglubog ng araw at sa ilalim ng mga paro ng kanilang bagong simula. Ang pag-iyak ni Trish ay naging isang hagulgol ng katuparan. Ang kanilang paglalakbay ay nagsimula sa isang gabi ng kahihiyan at desperasyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa pamamagitan ng sakripisyo, pagpapatawad, at walang katumbas na pagmamahal ng isang ina, natagpuan nila ang kanilang daan pabalik sa isa't isa. Hindi perpekto ang kanilang simula, pero ang mahalaga ay ang kanilang wakas, isang pamilya, buo at masaya. Isang pag-ibig na sinubok ng panahon pero sa huli nagtagumpay. Tayo. Sa wakas, naging sila. Sa aking mga minamahal na mambabasa at tagapakinig. Kung nakarating kayo sa bahaging ito, nais kong mag-abot ng isang mahigpit na yakap at ang aking taos-pusong pasasalamat. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa paglalaan ng inyong oras, sa bawat pagsubaybay, sa bawat kilig, sa bawat patak ng luha, at sa pananatili sa tabi ni Trish at Rego sa kanilang masalimuot, ngunit makabuluhang paglalakbay. Ang inyong pakikiramay ang nagbigay buhay sa bawat salitang aking isinulat. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, para na rin akong naging si Trish. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga pagsubok, ang hapdi ng kanyang mga sakripisyo, at ang takot sa bawat desisyong kailangan niyang gawin. Naging isang hamon sa akin na isulat ang kanyang sakit, ngunit isa ring napakalaking kaligayahan ang masaksihan ang unti-unti niyang pagbangon, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Ganoon din sa pagbuo sa karakter ni Rego, isang paalala na kahit ang pinakamatigas na puso ay kayang mabago ng tunay na pagmamahal at pagsisisi. Higit sa isang kwento ng pag-ibig, ang istoryang ito ay isang pagpupugay sa walang kapantay na lakas at pagmamahal ng isang ina. Ito ay isang paalala na sa kabila ng pinakamadilim na gabi, laging may pag-asang naghihintay sa pagsikat ng araw. Ito ay tungkol sa pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, pagpapatawad sa ating mga sarili. At ang tunay na pamilya, hindi ito laging nagsisimula sa perpektong paraan. Minsan, binubuo ito sa gitna ng mga pagkakamali, pinagtitibay ng pagpapatawad, at pinatatatag ng pagmamahal na kayang lampasan ang anumang pagsubok. Ngayong tapos na ang ating kwento, nais ko sanang marinig ang inyong mga saloobin. Aling bahagi ng paglalakbay ni Trish at Rego ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong napulot? Huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento. Ang inyong mga mensahe ay napakahalaga sa akin. At kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, malaking karangalan para sa akin kung maibabahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Naway manatili sa inyong mga puso ang pag-asa at pagmamahal. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.